Bibingka recipe na pang merienda lang, ito na yun at dahil maraming nagre-request, kaya naman sa recipe ito ay gagamit tayo ng rice flour instead na bigas, hindi rin naman nagkakalayo ang lasa at ang itsura. Less trabaho na at masarap pa. At dahil nga pang merienda lang ito, gumamit lang tayo dito ng 1 cup rice powder, 1/2 cup sugar, konting asin, yeast. Ito yung yeast na nabibili sa palengke, 5 piso isang balot. Ngayon, mag-add tayo ng pure 1 cup gata. As in pure, mas pure pa sa feelings niya sa'yo. Charot! At nag-add pa nga ako ng 1/4 cup ng gata dahil medyo dry pa yung mixture natin. Kasi pag medyo dry, yung mixture ay matigas yung bibingka. Hindi rin pwedeng masyadong malabsa kasi maging tikoy naman yung bibingka. Katapos nga nating mahalo ng maayos ay takpan na natin ito para i-rest natin ng 1 oras at kalahati. Tapos lagyan na rin natin ng pabigat para hindi talaga makasingaw. At after ng 1 oras at kalahati, ganito lang yung itsura niya. Ngayon, haluin naman natin ito para ma-deform yung bubbles. Once okay na, ilagay na natin sa ating mga molders. At lulutuin lang natin to sa loob ng 10 minutes. 10 minutes lang itong sa akin dahil maliliit lang tong molders ko. Kapag malalaki yung molders na gamitin yung mga 15 to 20 minutes. At luto na nga yung unang salang natin, di ba ang ganda? Liki-liki Japon. At ngayon naman ay isalang ko na yung pangalawang salang ko. Nilagyan ko ito ng ube na food color. Same process, lulutuin lang natin to ng 10 minutes. There you go. Pwede na tayo mag-merienda. Gwapa Japon sa itsura, kahit rice powder lang yung gamit natin. Charot. Sa lasa naman, masasabi kong itong recipe na ito ay talagang masarap talaga siya. Malasa siya. Kasi naman, biruin mo 1 cup na pure gata sa 1 cup lang ng harina. Kasi dapat sa 1 kilo ay may 3 cup 3 cup ng gata. Ibig sabihin, hindi siya 1:1. Kaya ito talagang ang sarap niya, promise. Ipamimigay ko sana to dito sa mga nagtatrabaho dito. Pero dito pa lang sa bahay na ubos na agad ito. Mas masarap siya dun kaysa paninda ko. Talagang kargado siya ng gata. Ganito pala yung lasa ng bibingka kapag sobra-sobra sa gata. Ang sarap. Pati dahon sinisimot. Ang sarap naman kasi talaga.